Okay, good morning po sa inyo. Sabi po rito naniniwala ang isang eksperto na maaaring maapektuhan ang desisyon ng mga kongresista sa mga reklamong impeachment laban kay Sara. 'Di ba? Matapos na i-anunsyo. Okay. Alam nyo, ito pa yung convo. Ako naniniwala ako talaga, yun ang purpose ng pag-anunsyo ni Sara ng kanyang kandidatura ng napakaaga. Very premature, timely, and on point. Well, sabi nito ni ni Lawrence Defensor, I can tell you that hindi ko alam kung kamag-anak to ni Miriam, ng asawa ni Miriam. Ano, ni Miriam pala kasi Defensor si Miriam eh. I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya. Okay? Sino ang hindi niya kakampi? It's an advantage for her right now, especially that the impeachment complaints will be referred to the Committee on Justice for impeachment complaints na sabay-sabayan na ire-refer sa Committee on Justice. At pag wala hong nakakuha dyan ng 1/3 vote, sa mangyayari po dyan ay magkakaroon niya ng determination ng sufficiency in form, substance, and determination on probable cause. Yun. Diba? Ako, tama, para sa akin, tama na rin to para magkaalaman. Malaman ni Sara, sino ba yung mga kapanalig niya. Para malaman na rin ng taong bayan, sino ba yung kapanalig ni Sara pero hindi naman pala kapanalig nila. Para alam nila yung kanilang iboboto o kanilang tatablahin ba ang tao, ang politikong ito. Alam niyo ho, yung mga yan, ang maapektuhan po talaga dyan, yung mga taga Davao region, Davao area. Yan, yung malapit po sa, alam niyo yung radius, yung gitna, tapos may bilog ng ganon. Radius po yung tawag doon. Yun po talaga yung maapektuhan dyan. Pero alam niyo mga Pilipino, madaling makalimot ang mga Pilipino. Di ba, naalala niyo nung na-impeach si Sara? Nagalit sila, mga taga Mindanao. Pero later on, nung ang tapang-tapangan nila, pinagbabantaan nila, basta na pag pumunta doon si BBM, ganito, ganun, ganyan, nung pinupuntahan sila, walang basting lumitaw. 'Di ba? Tapos si BBM may dalang biyaya sa kanila. 'Di ba? Kalaunan, tanggap na nilang na-impeach si Sara. Talagang nagwala lang sila nung inaresto si Digong. Kasi para sa kanila, Panginoon nila 'yon, Diyos nila 'yon na maituturing sa Mindanao. Kasi siya yung kauna-unahang presidenteng Mindanaoan eh. At nagpapanggap pa na isang kabilang sa isang tribo which is wala naman siyang bahid na siya po ay isa sa mga bahagi ng tribo doon. Buti pa ako. Dahil ang aking lola ay taga Midsayap, Cotabato. Mula sa pamilyang Kasili. Ay, nako kayo talaga. Kita mo naman sa itsura, di ba? Tipong mamumugot ng ulo. Hindi ko maboljak-boljak yung mga kaibigan kong DDS ng mga Muslim eh. Alam niyo yung feeling na parang magkakadugo lang kami, magkakapatid kami. Pagka kami nagkita, diba, kakayakapan pa kami. Brother! Pag tinawag ko, brother! Bati na, alaikum salam. Salam alaikum. Hindi ko sila mabati ng kalokohan na malay ko sa'yo. Hindi talagang yung respeto nandun eh. Kasi nasa dugo nananalaytay eh. Pag nakita kami, nako, hindi ko lang mabanggit ang pangalan sa inyo, baka mamaya hindi nyo na suportahan. Magkahiwalay lang kami sa politika. Ang kataturo kasi sa kanila, politicians, they come and go like shit. Diba? Pero problema ng bayan natin, constant yan. Hanggat hindi nagbabago ang mga Filipino. At ang ating papel, tulungan na mag-isip ng tama ang mga Pilipino. Now, eto naman yung isa. Sabi ni Erice, kapag na-convict, ito talaga, loko-loko rin ito, puro pagbabanta no? Kapag na-convict si Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30% plus ngayon.
Ay ng 30% na yan. Yung ang 100% inaasahan sa EDSA. Ilang unlimited rally na. Walang dumarating. Ang dumarating mga taga Commonwealth, taga Payatas, taga Holy Spirit, yung mga bayaran. Tapos yung iba doon, nakikita ko rin kapag may rally na anti-Duterte, nandun din sila. O bakit? Pareho kino-cover ko eh. Nakikita ko sila kapag tinamaan ng camera yung mukha, basta yung rally po diyan, parting areang malapit sa Commonwealth, present yung mga yon. Oh. Pag kinuna mo ng camera, gano'n na ng mukha. Kulang na lang itago yung sarili nila, magkaroon ng damit, oh. 'Di ba? Ba't kailangan kumuha ng bayaran? Bakit yung mga legit hindi? Recently, nagkaroon ng motorcade. Oh, sinundan namin ilang piraso ko, konti. Hindi man lang na traffic ang EDSA at ang Commonwealth. 'Di ba? Tapos agad. Mula sa pumunta na lang sila ron sa harapan ng Kongreso. Ay nako. Erice, mag-isip ka nga. Sabi niya baka mag-gather pa ng public sympathy. At baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Baka lang yun. Akala mo lang yun. 'Di ba? Naalala ko pa to recently, nagngangal-ngal ito. I-impeach niyo ang Pangulo! may pag ganun-ganun pa tong taong ito eh. Oh. Tapos ngayon, iba na ang tono niya. Di ba? Oh. Pati yung pambubudol ni Leviste, abay pinatulan na. Kaya akala sa Kongreso, may sense na tao na kongresista, etong si Egay. Wala, nagpaka-DDS na. Isipin mo magngangaw-ngaw ka ng tungkol sa isang akusasyon, tapos yung ebidensyang supposed to be na ilalabas, hindi inilabas sa inyo. At may assignment pa kayo, kailangan yung maghakot ng pang people power. At yun ang ginagawa rito ni Erice. 'Di ba? Ngayon, ang problema, sa ginawang ito ni Sara na pagdeklara ng kanyang kandidatura, natabunan tuloy yung ingay ni Erice. Na tumanggap si BBM daw, si Lacson, si Soto. 'Di ba? Diyos ko naman, ba't di mo sampahan ng kaso yung dalawa sa ombudsman? No, wala namang immunity si Lacson at saka si Soto. Erice. Hindi, alam niyo, hindi nakapagtatakang gawin niya ni Erice. Bakit? Aksyon demokratiko yan eh. Oh. Yan ay kapanalig ng PDP laban. 'Di ba? All out support si Duterte noon kay Isko na PDP na Aksyon Demokratiko. Oh. Kaya alam niyo na kung ba't ganyan si Erice. Magkakaalyado yan, magkakakulay yan nung araw pa. Pero yung purpose talaga na to ng pagdideklara ni Sara ng kanyang kandidatura na napakaaga, 4 days bago simula ng proseso ng kanyang impeachment, yung mai-refer sa Committee on Justice, ang purpose lang talaga nun, para maging banta, no? Kumbaga pagbabanta doon sa mga kongresista. Kasi malaki ho talaga yung possibility dahil matibay ang mga ebidensya eh. May public records, COA reports, yung public admission ng kanyang mga tauhan tungkol dun sa confidential funds. At yung isang gray area ron tungkol sa kung ano yung nangyari sa pera, na konektado yung isang tauhan niya, yung sa security niya, si Madriaga ang nag-provide sa kanyang sworn statement at legit ang notarization at willing humarap sa impeachment para magsalita. So kompleto na yung kailangan nilang mga ebidensya. Matibay ang ebidensya laban kay Sara. 'Di ba? Kaya kinakailangan nila ngayon, since ang impeachment, it is a number game, kailangan ngayong ibuli, kailangan pagbantaan, politically ang mga potensyal na pipirma sa impeachment. 'Di ba?
Kaya sabi ko nga kahapon parang nataranta si Sara eh. Kasi may paparating na ika-4 na impeachment. Tapos yung mga nasa Justice Committee, yun yung mga karamihan doon, mga nag-imbestiga sa kanya. 'Di ba? Kaya nga maaga nilang sinalang yung kay PBBM na impeachment eh. Oh, kumbaga parang pang mind conditioning sa atin. Ganito ang nangyayari kapag may impeachment proceedings kami. Mga determination. 'Di ba? Para hindi nagkakabiglaan. Oh, para pagdating kay Sara, tututukan na ng taong bayan pagdating doon sa determination on probable cause. Kaya napakahalaga ang ebidensya, sabi ng Korte Suprema. 'Di ba? Kasi kapag ka na-determine na mayroong probable cause, nako, botohan na yan. O, pagka-impeach sa Committee on Justice, plenary. Ang affected lang yan, pag nag-plenary po yan, doon po yung epekto niyan. Ilan ba yung mga kongresista na pumirma sa unang impeachment? Ako palagay ko pipirma pa rin yan, katulad nila Adjong ng Lanao. Pipirma yan. Yung mga palayo na sa Davao City, pipirma yan. Sapagkat ang mga kongresista ay hindi katulad ng mga senador na walang sariling constituent. Wala silang base sa grassroots. Hindi katulad ng mga kongresista. Maaaring yung presidente, gusto ng mga residente niya, pero yung kongresistang kaalyado ng resident ng kanyang mga constituent, yung kaalyado ng presidente na kongresista, ayaw naman ng kanyang mga constituents, papalitan nila yon at ang ilalagay nila yung gusto nila. Tulad yung nangyari dito sa Quezon City sa District 4. Yung Marvin Rillo ng District 4 na nabanggit ni Diskaya, di ba? Na tumanggap daw ng kickback. Nung nakaraang halalan ng 2022, solid kay BBM. Mga taga District 4 ng Quezon City. Kasi may mga proyekto yung tatay niya rito eh. Mga pabahay, eskwelahan, kalsada, solid talaga rito. Kaya lang, ayaw na nila yung Marvin Rillo. Ano ho nangyari? Pinalitan nila. Namin, isa ako sa bumoto ron sa kalaban niya kay Bong Suntay. Kasi ayaw na namin doon sa dating congressman eh. Ang issue, corruption din. Kasi nga dapat hindi man lamang nasasangkot ang pangalan ng mga politiko natin sa korupsyon. 'Di ba? Pwedeng presidente mo BBM, pero yung mga ibang like congressman, mayor, ibang kulay. Yung congressman, pwedeng, 'di ba? Iba yung gusto ng constituents niya ng presidente, pero sila naman ang gusto nilang congressman. May ganun kaming nangyari rin dito. Sa ibang mga lugar, ganun din. Ilan na yung presidenteng dumaan, yung congressman, yun at yun pa rin. Ganun ang mga kongresista. Ang mga kongresista hindi nangangailangan ng endorsement ng mga Duterte. Tignan nyo sa Laguna, yung Duterte Youth, yung asawa niya, kumandidato yun doon pagkabukal. Anong nangyari? Ayun, kalbo. Talo. Pero nakalagay doon sa kanyang campaign paraphernalia, tanging kandidato pagkabukal na inendorso ni Tatay Diggs. Nakataas pa yung kamay. Pero ano nangyari? Lats. 'Di ba? Ganun sa LGU. Mga senador lang nangangailangan, kaya yan as teaser. Kaya yung maagang pagdeklara ni Sara, banta rin yan sa mga senador. Bakit po? Mababawasan ng 2 yung senador eh. Sa botohan, mababawasan. Hindi ba na-content ko pa nga sa inyo na merong isa pang DDS? Hindi po minority ha. Hindi po minority group lang. Kung hindi po DDS to be specific, DDS senator o DDS block na senator ang tatalikod sa kanila at ilalaglag o isasakripisyo si Sara kapalit ng proteksyon sapagkat malapit-lapit nang sumabog ang issues laban sa kanya. So bago ito mahinog, makarating sa publiko, makaapekto sa kanyang future political career, and eventually makulong pa siya, nako, minabuti niya na
na magpa-mind conditioning na para pag ginawa niya yon, 'di ba? Tanggap na-explain na ng mga tao ng mga vlogger. Oh, merong isa diyan. So ilan ang mababawas sa kanilang hanay? Oh, kailangan diyan 16 votes. 'Di ba? 24 'yan. Ilan yung kinakailangan doon na na bumoto ng no? Yun ang mababawasan ngayon. Yung iba, hindi sila po pwedeng mag-no, hindi sila po pwedeng mag-inhibit. Kailangan nilang magdesisyon. Hindi sila pwedeng mag-neutral doon. Kasi obligasyon nila na makinig, pag-aralan ng mga ebidensya at magdesisyon sa impeachment regardless kung sino yung ini-impeach. 'Di ba? So anong ending ngayon? Impeach nga si Sara sa Senate. Oh. Ang tanging pag-asa na lang ni Sara pag na-impeach siya sa Senate Court, sa impeachment court ng Senado, may isa pa siyang pag-asa para makakandidato. Kapag hindi siya pinatawan ng mga senador ng kaakibat na parusa, yung perpetual disqualification. Kasi yung pagtanggal sa pwesto, that is the purpose of impeachment. To give way or to pave the way for prosecution before Sandigan Bayan. 'Di ba? May isa pang kaakibat. Pag ipinataw pa sa kanya yung accessory penalty, yung disqualification or perpetual disqualification, yung lifetime, hindi ka na pwedeng tumakbo. At yan po, absolute pong kapangyarihan yan ng Senado. Hindi yan pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema. Pag ipinataw nila yan. Paano yan ipapataw? Titignan mo ngayon, ano ba ang sinasabi ng mga batas natin na mayroong mga kaso na mayroong kaakibat na accessory penalty na perpetual disqualification. Usapin ng mga pagnanakaw. Diba? Kapag ka na-impeach siya dahil doon sa mga usapin sa pera, tapos pag ipapataw sa kanya yan. Swerte niya ho talaga pagka nakalimutan ng mga senador na ipataw yon, then she is still eligible to run in 2028. Diba? Pero pagka hindi, talagang mapapatakbo talaga si Sara dahil may mga pending cases siya sa ombudsman. At pag hindi na po siya impeachable official, alam nyo na kasunod nun. Warrant of arrest na yan mula sa ombudsman. Tapos, diretso na ng Sandigan Bayan yan pag nagka-leche-leche pa. Hindi pa naman nila friend ni si Boying. Tutuluyan yan ni Boying. Di ba, nakita nyo ba yon? Kaya ganun po nagpapanik ang mga Duterte. Kaya kinakailangang unahan ni Sara ng threat, na indirect threat or indirect political threat itong mga kongresista at mga senador. Okay? Baka tatakbo sa dahig. Kasama kay Harry Roque. Diba? Magsisik na rin ng asylum. Okay, Nox. Hey! Taga-ano ka pala? Bicol ka rin? Yan. Marayman Quintana. Kinwa-impeach si Sara. Ay, hindi pala. Bicol ka ba? Hindi, alam ko na. Taga-Hawaii ka, di ba? Mary Cachola. Kasi yung Maray naririnig ko sa Bicol yan eh. And shoutout din sa iyo, Bagol Pepe. Big Boss Kent.